Ito ang unang salmo sa 702 DZS, Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Panibagong pag-asa ang hatid ng bawat umaga. Magandang araw kaagapay. Ako po si Pastor Ronald Llobrera. Ipagpapatuloy natin kaagapay ang ating tinatalakay na paksang may pamagat na pagtagumpayan ang pagsubok. Sa araw na ito, atin pong tatalakayin ang tungkol sa ating sarili. Sa pagharap natin sa pagsubok sa ating mga damdamin, kung papaano nating harapin ang mabibigat na sitwasyon ng ating puso katulad ng galit. Dito masusubok ang ating pagtitiis. Ang isang mahalagang katanungan ay papaano mo dalhin at harapin ang galit? Mapapansin po natin na sa tuwing tayo ay nagagalit ay nag-iiba ang ating anyo. Parang may ibang katauhan na pumapasok sa atin. Halimbawa na lang sa isang sanggol o baby na napakasarap alagaan. Tayo ay sobrang natutuwa dahil sadyang cute at mainam tignan. Subalit kapag ang isang sanggol ay mayroong hindi nagustuhan o mayroong hindi naibigay na gusto, siya ay maaaring umiyak at bigla na lang sisigaw ng malakas kahit anong oras. Kung sa mga matatanda naman, ang madalas na pagpapakita ng galit ay pagwo-walk out o kaya'y pagdadabog. Minsan sa sobrang galit, may mga pagkakataon na nakakasira pa tayo ng gamit. At ang kadalasan kapag nawala na yung ating galit, nagsisisi tayo sa huli. Minsan naman may nagsasabing hindi ko sinasadya, nagdilim lang ang aking paningin. Kaya ko siya nasaktan. At malimit sa mga panahon na galit ka, nadadamay lang yung ibang tao na wala namang kinalaman sa dahilan ng galit mo. Sadyang mapanganib ang galit kung ito ang maghahari sa ating puso. Maaaring mayroon itong pinanggagalingan na madalas binabaliwala lang natin. Kesyo normal lang ang magalit. Lahat ng tao nagagalit. Tama naman yon. Subalit may babala ang Biblia tungkol sa galit. Ito po ang sabi sa mga taga-Efeso, Kabanatang 4, talatang 26. Kung magagalit man kayo, iwasan ninyo ang kayo'y magkasala. Huwag ninyong hayaang lumubog ang araw na galit pa rin kayo. Kaagapay ang sinasabi sa mga talatang ito ay normal lang na magalit. Lalo na kung ikaw ay nasasaktan. Subalit ang mahirap gawin ay kung papaano ang huwag magkasala sa tuwing nagagalit ka. Sa araw na ito, aking babanggitin sa inyo ang iba't ibang uri ng kalagayan ng taong may galit. Una, nagwawala. Pangalawa, tahimik lang ngunit kinikimkim ang nararamdaman. Pangatlo, hindi nagpapahalata. Marami tayong ma-encounter na pwedeng magpagalit sa atin. Subalit ang bilin ni Apostol Pablo, huwag daw tayong magkasala sa mga sitwasyon na ganito. Sa aking pananaw, sa sinabi ni Pablo na huwag daw nating hayaan na lubugan pa ng araw ang ating mga galit, ay maaring ito ay literal na tayo ay agad magpatawad. Subalit sa mas malalim na pananaw ay huwag na nating dadalhin ang ating galit sa susunod na kabanata ng ating buhay. Marami kasing mga tao na kinamatayan na ang galit at nawalan na ng pagkakataon na makapagpatawad. Kaagapay, ikaw na nakikinig o nanonood sa mga oras na ito. Maaring isa ka sa tinutukoy ng ating tinatalakay na paksa. Maring may galit ka sa iyong mga magulang bunga ng naiisip mong pagmamaltrato o pagmamalupit sa iyo nung bata ka pa. Maring may galit ka sa iyong anak na sa isip-isip mo'y naging suwail siya sa iyo. Maaring may galit ka sa iyong asawa bunga ng pagtataksil. Maaring may galit ka sa mga taong nakasakit sa iyo. Matagal ng panahon ang nakalipas. Oo kaagapay, nauunawaan kita.
sa iyong nararamdaman. Subalit kung ikaw ay makapagpapatawad, hindi lang sila ang lalaya. Higit sa lahat, ikaw ay lalaya sa pangaalipin ng galit. Lagi nating tatandaan na tayo ay pinatawad din sa ating mga kasalanan at kakulangan. Maraming tao ang ginagawang bagahe ang galit. Kahit saan siya magpunta, ito ay daladala. Maraming hindi nakapagpapatuloy sa maayos na pamumuhay, yan ay dahil sa galit. Yung galit sa puso niya, nilagay niya sa isipan niya, kaya noong siya ay nagkaasawa at nagkaanak, dala-dala pa rin niya ito. At ang nakalulungkot, na ipadama rin niya yung galit sa kanyang pamilya. At yan ang madalas na dahilan kung bakit laging may awayan sa loob ng tahanan. Yung iba naman, ipinamamana pa sa mga anak yung galit. Kaagapay, natural lang sa tao ang magalit. Subalit, wag sana nating patagalin ito. Panahon na para ikaw ay maging masaya. Panahon na para ikaw ay lumaya. Kung inaakala mong ikaw ay makadiyos at tagasunod ka ng Panginoong Hesus, anuman ang relasyon meron ka sa Diyos, tinatawag mo siyang Ama, tinatawag mo siyang Panginoon, kaagapay naway ang relasyon na yan ang magdadala sa iyo upang magpatawad ng lubusan. Huwag na nating dalhin sa kabilang kabanata ng ating buhay ang ating galit. Ayon sa Efeso kabanatang 4 talatang 27, huwag ninyong bigyan ng pagkakataon ang dyablo. Kung hanggang ngayon daladala mo pa rin ang iyong galit, binibigyan mo ng lugar ang dyablo sa iyong buhay. Pwedeng ito ang isang kaparaanan para subukin ka. Naway mapatunayan natin sa ating sarili, sa ating kapwa, at lalo na sa Panginoon, na hindi nawalan ng kabuluhan ang ginawa ni Jesus sa krus para tayo ay linisin sa ating karumihan at patawarin sa ating mga kasalanan. Na sa ating pagpapatuloy sa mundong ito, habang tayo ay nabubuhay, masaktan man tayo, nagpagtatagumpayan natin ang ating galit at nangingibabaw ang pag-ibig sa ating mga puso. Ipagpapatuloy natin bukas kaagapay ang ating pagtalakay sa paksang may pamagat na pagtagumpayan ang pagsubok. Tandaan, si Kristo lamang ang tanging daan, kaya't buhay mo'y kay Kristo lamang ilaan. Magandang araw, ako po si Pastor Ronald Llobrera. Pagpalain ka ng Panginoong Hesus. Pagpalain siya sa kanyang mga gawa, nagpapagal, gumabi man umaraw. Tangan ang hiling, buhay na maginhawa. Galak sa puso, naway mag-umapaw. Suklian man din ng salamat at pag-ibig, upang pagsusumigasig, lalong lumawig. Pagod mang katawan, walang aayawan. Laanan pa ng ibayong kalakasan. Siya nahirati sa pagpupunyagi, gawaran nawa ng 1,100 ngiti. Pagpalain nawa, gawa ng mga kamay, tanging hangad ay maalwang buhay. Nag-aabang ang bagong araw, sa katapatan mong kailan may di bumibitaw. Panginoon, maraming salamat po sa panibagong araw, panibagong buhay, panibagong pag-asa. Sa aking paglalakbay, kayo po ang siyang gumabay. Sa paghawak ko ng aking manibela, ikaw ang siyang maging direksyon. Sa bawat tutunguhin, sa bawat paroroonan, ligtas na biyahe ang aking hiling. Pagpalain nawa ang aking mga kamay upang maihatid ng maayos ang bawat mga sakay. Bigyan po ninyo ako ng matuwid na pananaw at mahabang pasensya sa mga kakaharaping pagsubok sa lansangan.
Paghariin po ninyo ang pusong mapagpakumbaba at malawak na pangunawa sa kapwa. Dalangin ko po na sa maliit kong pamamaraan ay maging pagpapala ang aking sasakyan. Sa inyong mga kamay, isinasaalang-alang ko ang kaligtasan ng aking patutunguhan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Iyong napakinggan ang unang salmo sa 702 DZS, Radio TV, Agapay ng Sambayanan.